ito isang tanging balagtasan na ang paksay na uukol sa usaping pantakan. Ito'y laging suliranin ng makupkop na magulang na ang nasa'y patinuin bawat supling nilang ina. Sa pagpupog sa ugali nitong anak na tangkakay, alin ang dapat gamitin, pamalo ba o panalo? Akin ngayong tatawagay mga tanyag na Makata na taimtim ang pag-ibig sa sarili nating wika. At kung sila'y narito na at handa ng manarasa, hinihintay ko na ngayong manawagan silang puso. Samantala, akong ito bilang isang lakandiwa ay marangal na labanan ang tangi kong naranasan. Marangal na lakandiwa ay mga makutong kalaan. Akong anak na kabete ay nagbibigay pasintat. Sa binuksan nito ay isang paksang tangkang. Iyang panig ng pamalo ay siyang. Mahal ko man ang anak ko, ito'y walang pasubado. Hindi ko papayagang maging liko ang ugali. Kaya't ako'y naririto na ang bao'y humusdil. Sa tanghalay papantikin sa kalipot maaari. Ang Makata ng Cavite yamang ngayon nanawagan bilang unang pagunita. Dito ay aking papayuhan. Kung ang baon mong tulain ay hinay konti lamang, umurong ng pagkat ito'y labang kahiyaan. Natupad ko handa kang may ihumog at lutlutan, pumantik ang ipagtanggol ng panig mong pinanigan. Muling nagpupugay ako tumingi ng pamanhin ng dahilan sa hawa kong pamalo sa aking supling. Ngunit ako'y nanalig bunsong upang patinuin. Sa nagawang kasalanan, kailangang hagupitin. Si Kristo man ay nooy minsay namalo sa Jerusalem. Sa maraming nasa templo ay nagtitinda at naniningil. Ganyan din ang titiligan, sino man ang kaharapin. Ang pagpalo ng magulang ay tungkuling dapat tundin. Maginoong lakandiwat, naglilimping karamihan. Ang taal na Bulakenyo'y bumabati, nagpupugay. Nyamang day may Makatang sa Cavite na muhatan, na ang dala ay pamalo sa bunsong may kasalanan. Ako sana'y mapapanhig, ang dala ko'y aklat lamang, upang iayos ang anak sa matapat na pangaral. Higit itong na makataot, ito'y handang patunayan. Sukdang ito'y pagkahalo, ang balat sa tinalupan. Sa sinambot na pagkuha ng Makatang Bulakenyo, sasabihan ay gayari at ito'y may pagpapayo. Sino ka man nanawagan, buhat ka man sa paglayo. Sa tuntuning isa diway, malinis ang pagtatalo. Di ano pat magpatuloy ka ilahad ngayon dito, ang kahigtaan ng pangaral at tinuturang makatao. Mapapansin naman ninyo, ang dala kong tangan-tangan ay dalawang mahalagang gintong aklat na patibay. Una ay Florante at Laura ni Balagtas ng Panginay, at ang pangalawang ito ay banal na kasulatan. Dito'y aking sasalig ang panig ko'y panigan na ang punsong nagkamaling mahalaga ang pangaral. Iyang batang nagkasala kapag hindi papayuhan, paluin man ang paluin ay lalaking napastangan. Pinapalad tayo ngayon pagkat dapat na mapansin, ang dalawang magtatalo ay kapwa pangunahan. Kapwa sila laureado pat may sarili silang ninig, na sa langit ng pagtulay makikislap na bituin. Ang dalawang magtatagis na tulain ang patalin. Ang uuna sa pag-ulos ay Makatang Tio Bailén, ang Makata ng Cavite may pamalong taglay pantin. Napansin kong kataloy may aklat na hawak-hawak. Aaralin daw ang bunso ng paluin ay lumayas. Sa gagawin niyang ito ay katuwa ang namamalas. Tila siya'y kakampi pa ng mga anak na imbit hama. Dulo nito, di malayong kapag siya'y di nag-iingat, loob niya'y papalakihit lalo siyang binagaba. Ang kawad na dapat sanang sa pumukpok ay maunat, lalo niyang binaluktot, naging liku-likong kawad. Padapain mo ang bata at sa pigi ay isulat ang matuwid na ugali sa panghampas na makunat. Sa turo ng karanasan, natalos ko at niliraw na ang bata'y hindi dapat himasin sa tangkilid habang sila'y sinusuyo sa pangaral at pag-ibig. Ang loob ay lumalakit, ang sama ay lumalabis. Ngunit kapag ang pamalo, ang taimtim na ginamit, ay tapat, mangangakong siya'y hindi nauulit. Si Irbing nga sa Alhambra, ang itim ay nagsulit. Iligpit mo ang pamalot, bata'y walang masasapit. Di nabaling ang anak ko sa pamalo'y mangilid. Kaysa ako ay labanan kong lumakit magkais. Kung ang isang anak ninyo'y maghapong di umuwi at yung batang-bata pa'y sa bisyo na gumagawi, anong iyong gagawin? Pagkat iyon ay tiwali, kukuha ka ng pamalot lalantakan mo sa pikit. Mangyari nga ang iyang bata pag parating namamali, hindi dapat nadaanin sa pangaral ng matimpid. Sa harap ng nagpapayo, ang bait ay pakunwari. Ngunit kapag nakatalikod ay lihim na nanginiti. Dadapot sa pamalo'y sumisigid iyang hapdi, at sa isip nitong bata ay katinuay lumalaki. Basahin man ang habilin sa Florante ni Balagtas, ang laki sa rangyat laya o karaniway pawang upad.
Sa bait man at sa muni at sa hatol, lubhang salat. Masaklap na bunga nito na di tumpak na pagliyad. Pag dinaan mo sa payo ang batugang iyong anak, pag lumaki asahan mo't may sungay na manunubag. Dadapot gamitin mo ang pamalo nating patpat at ang bunsong nakasalay, padapain mo ang una. Bawat pamalo, wariin mo at sa lubhang naaangdas. At ang taos ay napagsisisi ay kasamang nalalaglag. Sa pangunang tindig lamang na Makata ng Cavite, sa palagay ko ay nasa laban ay may magandang mangyayari. Sa bawat ulos ni Bailey na tulang pinonghabi, kayo tanang nakikinig para parang nangapipi. Kaya tingnan natin ngayon kung ang hari sinasabi na Makata, Mar Antonio, hindi man sa pagpuri sa larangan ng tagisay isang tunay na lalaki. Ang marangal ko'y kataloy agad akong inunahan, kayong ang hawak ang pamalo ay aklat ko ang inagaw. Itong Florante at Laura ang ginawa ring sandigan, naukol sa mga batang lumaki sa rangya at layaw. Kung iyan man ay totoo'y ngunit ang namay kasalanan, ay dapat ang magturong mga tamad na magulang. Sa anak na namamalay di yantok ang kailangan, di pat-pat na pamalo kundi tapat na pangaral. Ang ugali nito'y batay parang mura pang halaman, nalalanta pag hindi mo dinilig ng araw-araw. Ako man ay di papayag na himasin sa tangkilik, ang anak na namamaling ang samay lumalabis. Datapwat na ang anak ay pagmurpa itong isip, ang matigas na pamalo hindi ko ginagamit. Kung sa salamang ang halama ay palakin ko sa tubig, mura ang ugat naman ito'y di sa bato ikakapit. Yung ang bunga ng kahoy pag hininog mo sa pilit ay matamis na mapakla at ang lasa ay di malirit. Sa bata ang kailangan ay mga hamog na pag-ibig na marapat na tipirin kahit ikaw ay nagagalit. Pamalo'y tutulak ko pagkat ang aking sandigan, batang igising sa lupit ay magiging tampalasan. Sa si Solomong haring pantas na ubod ng karunungan, ang nagsabi ng ganito sa banal na kasulatan. Sa bata ay ituro mo ang landas ng lalakaran at pagtanda ituro ang mahirap ng malimutan. Ang anak na nagkasalay sa parangal patnubayan at ang pangaral ko yaw ay magsisilbing isang ilaw. Kapag merong anak na lumaking lapastangan, magulang ay may salay pagkat hindi inaralan. Ang paggamit ng pamalo ay ugaling sinauna. Umiiral ng panahong bibitay, gitulina. Noong araw, ang Kastila na malupit magparusa, ang malimit na gumagamit ng latik o suplina. Ngunit sa panahong ito ay maunlad na ang kultura, ang mga batang kalinto ay di pa sa palo nakukuha. Diyan sa child psychology, malinaw na mababasa na sa batang nabibiso kailangan ay pasensya. Kaya sa pulastong ang anak na malay nagkasala sa parangal na mabuting marunong di kumikilala. Tindigang pangalaway akin ngayong hahayaang ang dalawang nagtatalo ay malayang magpilisan. Lilimin natin ngayon ang Makatang makapiliran at kung baga ang disapyo ay matira ang matibay. Awatin lamang sila pag ang naglalaban lalabog na sa tuntunin ng mabuting gintot asal. Kaya ikaw, Chio Bailin, hayo ngayon manindigan, sa panig mo'y ubusin na ang lahat mong nalalaman. Ang matuwid na katalo'y matuwid ng amang suki. Katwiran din ng magulang na ang danos ay maikli. Iyong batang kung utusay dumadabog humihindi, lantakan mo ng pamalo, makita mo't madadali. Mangaral ka ng mangaral at magtimpi ng magtimpi at hindi mo mahuhutok ang batang hidwang gawin. Datapwat, padapain ang anak mo pag namali at undayan mo ng palo, pamalo man ay magbakli. Bawat latay ay pangaral na magandang layot pichi at ang gayo'y makikintal sa laman ng kanyang pigi. Diyan na rin sa aklat mo sa batang sikulo, sinasabing batay puso, kaya dapat mag-ingat ka. Iyang batang kapag ikaw ay mahalatang kaya niya, dadaanan ka sa makto, ungol, dabog, pamamaniya. Kaya pag di mo ginamit yan mindurong taktika, masasayang lamang lahat ang aral mo at filosofiya. Unang haplit ang masakit, isang guro ang may badya. Unahin nga ang pamalot, ang pangaral ay sa kanan. Kung ibig mo ang igalang ng anak mo at patang iba, tinapay sa isang kamay, pamalo ang nasa isa. Sa usapin ng pagtino at sa bata ay paghubog, ang simula ay pamalot, sa pamalo magtatapos. Bawat palo ay pangaral, bawat sablay ay panahod. Bawat hagkis ay katumbas ng malumay na hinuhod. Pangaral mong sinasabi, parang pilay na hinilo. Ngingisihan lamang ikaw ng anak mo pagkatapos. Tatanungin kita ngayon, ikaw ba kung mag-uutos at ang bunso'y inutusay, tumututol, kumakamot? Kung talagang sungaya na at dalinsil na bugaso, hindi mo ba pinapalo ang anak mong makahalo?
Oo't ako'y nangangaral. Ngunit higit na mabisa na mauna ang pamalo sa pigi ng isang bata. Ang pamalo'y nagtuturo, ang pamalo'y napapala, pampatino, pampatuwid, pampabait, pampadiwa, habang apoy ay ang asero'y malambot pas at sariwa. Pandayin mo at putukin sa anyo mong minanasa, kapag ito'y tumigas na tumabig sa alipan. Pukpukin may, hindi mo na mahuhubog sa pitaya ang isipan ng consumer asero, kamakata. Putukin mo sa pamalo habang musmos habang mood. Maamin ako ngayon na malo rin kung minsan ang dahil sa pagkabiglang malimit kong pagisihan. Sadyang tayong mga ama, pag umira lang simbuyo, kung magalit ay biglaan. Kaya naman pag ang bunso'y gumawa ng kasalanan, anuman ang mahagilap agad natin ihataw. Tatapwat, pag ang supling ay nakitang nabukulan, tayo rin ang humahagod sa bahaging nasugatan. Kaya nga, ba't masabi kong makatao ang pangaral, pagsisisi ang kabuntot, ang pamalong sampalasan. Ang pamalo'y kalupitan sa simbuyong hinahango, kaya limit pagsisihan. Ang pamalo'y kalupitan sa simbuyon ng hinahango, kaya limit pagsisihan ang luhay ay tumulo. Tatapwat ang pag-aral, mabisa pa sa pamalo, tumatalab na sa diway, tumatagos pa sa puso. Ang anak mang dumadabog pag tiningnan ng maamo at bahagyang inaaral ang paggiliw at masuyo. Sa hiya ay nagpupusat na dagdali pangalalo. Pag sunod sa utos mong ayaw niyang masiphayo, ano pat ang pangaral, pantuwid, ang diwat puro. Ang pamalo, pananakit ang madalas na ituro. Nabanggit mo ang asero, ang layon mo ay mainam, ngunit mali ang iyong halimbawang binitawan. Hayaan mong ako ngayon ang guguhit ng larawan tungkol sa dapat hubugin na isip ng kabataan. Sa aserong nagbabaga, ang pandayan ay tahanan, tatapwat ang martilyo'y di pamalong kaibigan. Ang pamukpok nating amay, hinang mga aral. Na sa diway ibabaon, di sa laman ilalatay. Kung paano minamaso habang apoy iyang bakal, habang bata ay gayon din ang paghubog sa isipan. Pag ang bata ay lumaking suwain at di matino, ang panghampas na panakot ang sa kanya ay buggo. Mangyari pa, iyang bata ay di inaral ng wasto at sa palo ay pinundian ng hungkag niyang bungo, ay lalabas na dinsil o inutil kaya'y bungo. Sa kanyang katunggay pabulastog kung umanyo, sa makatuwid, ang pamalo ay parusang malikliko. Sa halip na pampatuwid ay lalo ng pampaluki. Ito naman ang tanong ko, hindi ka ba nangangaral kung pinapalo ang bunso? Ngunit ang isip ng batay parang itatayong bahay na ang tablang ihiyas ay marapak na pakuan. Paano o maitakabit ang maganda mong pangaral kung hindi mo ihangkis ang pamalong iyong tangan? Sa panahon ito, ngayong malawak ang karunungan, kapag bahay na kongkreto'y walang pakong kailangan, iyang bato at hangin ng magandang mga aral ay yayari ng gusali ng matinong isipan. Mahubog na pamalo ay gumigiting na lalaki at sa bayay magagamit na panulok na haligi. Ilalo na yung batang pinalaki mo sa hampas. Karaniwan ay tulala, korpe, magal, tubig, tungka. Itapot, alam mo ba, patotopot kabalagtasan, ang lumaki sa pangaral karaniway mga tamad. Hayot ngayon, magtigil na ang dalawang nagtatalis. Sa wari ko, kayo kapway tumpak naman bawat hati. Ang pamalo at pangaral ayon sa inyo ring bandi. Kung tahayay magkatimbang sa dinagling mga matuwid. Mayroong batang sa pangaral ay agad nang nakikinig. May darinsil namang bunsong kailangan ay hagupit. Kaya't kayo ngayon patas, walang nalot, walang kahit. Ang tunay na nanalo'y sintang bayang nakikinig.